Meron bang bike parking? Ito yung isa sa mga questions na tinatanong lagi kapag merong tambike session. Everyone wants to enjoy and relax with friends. Pero hindi mo yan magagawa kung constantly lagi mong iniisip kung nawala na ba yung bisikleta mo. For this episode, let's talk about bike parking. I'm Lester Baviera and you're listening to Tambike Session, an anima podcast. Bike parking is one of the popular topics among cycling groups now. Lalo na nung nag-impose ng 20 peso bike parking fee ang isang lifestyle hub sa Alabang. Sa lahat ng mga taong papasok sa premises na to na may dalang bisikleta, automatic kailangan mong magbayad. Even before, usap-usapan na rin yung bike parking kasi hindi lang naman bike lanes at ganda ng kalsada ang importante para sa mga siklista. There are many other issues sa biking na equally important kagaya ng safe parking, bike maintenance, bike theft, at marami pang iba. Ang daming opinion about bike parking fees. Sabi nung iba, nagko-consume daw ng space yung bike so it makes sense na kailangan lang may bayad. Meron namang nagsasabi na dapat libre daw yung bike kasi bike lang naman yon. Yung iba naman, sinasabi nila na kaya nga sila nagbike kasi gusto nilang magtipid tapos ngayon bibigyan mo sila ng fees. Well, for others, okay lang naman yung bike parking fee kung maayos yung bike parking. And so on and so forth. So ano ba talaga ang hinahanap ng mga tao when it comes to bike parking? Siyempre, unang-una, kailangan safe and secured yung bike mo. Sino ba namang may gusto na mawala yung bike, diba? Yun yung main consideration. Well, of course, responsibility mo na sa bike owner na kailangan masecure mo yung bisikleta mo. First things first, bring your locks. Ako, I prefer sa mga locks na available in the market, gusto ko yung mga U-locks. Ito yung parang letter U na bike lock. Bakit? Kasi mas sturdy siya, tsaka mahirap siyang masira. At dahil doon, mahirap din siyang manakaw or mahirap ding manakaw yung bike mo. I remember a story na sinabi sa akin ni Thais Estrada. She said na may isang beses daw na hindi makita yung susi ng U-lock nung friends niyang si Lester and Timmy. Isang couple bikers from this bike group called Meet and Ride. So kinailangan pa nilang kumuha ng lagari at linagari pa nila yung lock para ma-detach yung bisikleta sa bike rack. So imagine, sobrang hirap talaga niyang tanggalin if walang susi. Unlike other chains na madaling magupit ng mga malalaking gunteng or natatanggal lang pag strinike mo using a hammer. Well, sana maayos din yung bike racks or kung saan mo ikakabit yung bike mo. It doesn't have to be grand. Simple lang naman yung requirement eh. Kailangan lang makabit yung bisikleta doon sa bike rack conveniently. At yung pinaka-ideal na bike rack ay yung mga U-shaped na bike racks. You can find it around Pasig, BGC, at sa ibang select malls dito sa Metro Manila. So bakit U-shaped racks? Kasi it can accommodate different kinds of bicycles. Pwede siya sa foldies, pwede ring MTBs, pasok din dyan yung gravel bikes, road bikes, and even fat bikes. Ako, I prefer locking the bike sa frame mismo and not sa other detachable parts kagaya ng wheels or handlebars or minsan sa basket. Bakit? Kasi if someone wants to get your bike tapos tinanggal lang niya yung mga detachable parts, kaya niyang tangayin yung majority ng parts ng bisikleta mo. So madami ring fancy looking bike racks na naglipa na dito sa Metro Manila. To be honest, kahit mukha siyang pretty o kaya artistic, pero minsan, it's pretty difficult to use. Kasi, yun nga, hindi siya compatible sa iba't ibang klase ng bisikleta. Maganda nga siya tingnan, pero kung hindi naman siya usable, sayang lang din. Yung location din ng bike parking is also important. Sana merong guardian na nagbabantay o merong scheme na nag-make sure na lalabas yung bisikleta with the correct owner. Naalala ko, meron akong pinuntahan dati na kailangan mong i-describe kung ano yung bisikleta mo at kailangan mong mag-iwan ng ID just to make sure na ikaw nga yung mag-uwi ng tamang bisikleta.
Meron ding ospital sa Pasig na when you park your bike, pipicturean ka ng gwardya at i-verify yon kapag kailangan mo nang umalis. May bayad nga lang. I think 10 pesos for 24 hours. But let me tell you, shaded, good bike racks, and feel mo talaga na secured yung gamit mo. Personally, I'm willing to pay for good bike parking. Ano man naman yung 10 or 20 pesos, pero meron kang peace of mind at sure ka na safe yung bisikleta mo. But we have to recognize na hindi naman lahat afford magbayad. Aside from other cyclists, especially yung mga gusto maghang lang with friends at ayaw naman gumastos, meron din tayong delivery bikers na tumulong sa mga businesses na mag-survive during the early months of the pandemic. Well, until now, may mga shops pa din na umaasa sa mga delivery bikers. Maliit lang yung kinikita nila kaya hindi talaga nila afford na magbayad ng bike parking fees ng sobrang dami sa loob ng isang araw. Yung iba sa kanila, nakita ko na iniiwan lang yung bikes outside the establishments at pumupunta sila sa restaurants to get the orders. Sobrang unsafe at feeling ko pwedeng tangayin yung bike nila anytime soon by anyone kasi it's very unguarded. I have to take note that a good bike parking is not only limited to bike racks. Bike parking exists in many forms. And I think ang pinaka-paborito ko is when a place lets me bring my bike with me. Yung pwede kong i-park malapit sa akin, sa tabi ng table ko, or basta somewhere na makikita ko. Halimbawa, there's this new coffee shop sa Katipunan. It's called Kuro. Yung bike rack nila doon, para siyang sampayan na isasabit mo lang yung bisikleta mo. You don't need to lock it kasi basically, nasa harapan mo lang siya. Kitang-kita mo kung ano yung pwedeng mangyari sa bike mo. Other places naman, kahit walang bike racks, okay din when you're hanging out. Pwede mo lang ilagay sa tabi mo, o kaya sa tabi ng table mo, o kaya pwede mong ilagay sa gutter or sa random wall na kitang-kita mo. That gives me a sense of security, kahit walang lock, kasi nakabantay ka personally sa bike mo Gusto ko rin yung bike parking na maluwag, yung hindi nag-uumpugan yung mga bikes. Kasi syempre, ayaw naman natin magasgasan yung mga rides natin, 'di ba? Unfortunately, may mga places talaga na kahit feel mong confident ka to leave your bike clockless, may mananakaw pa rin. Halimbawa, a friend of mine left his bike sa gutter kasi bibili lang siya ng bread sa isang store. So iniwan niya, tapos pumasok siya para bumili ng tinapay. In just a few minutes, may tumangay nung mountain bike niya. There was also this report na merong isang hospital staff na nag-iwan ng bike sa labas ng laboratory kung saan siya nagtatrabaho. It's in the middle of the workplace, kaya feeling niya secured siya. And madalas naman niyang ginagawa yun for the longest time. Yun nga lang, that day, merong isang stranger na pumasok, naglibot, nakita yung bike niya, tinangay. So akala mo safe ka na, pero hindi pa din pala. May isang weekend sa Esteban Street sa Makati na sinara nila yung kalsada for cyclists, pedestrians, and other active transport users. That weekend, madaming pop-ups, may music, may fitness activities, may mga talks, at sobrang daming bikers na pumunta. Kulang yung bike racks to accommodate the cyclist. Pero people didn't mind because alam nila na safe yung bike nila doon. To be fair, I went around chatting and hanging out with people. Kasi iniwan ko lang randomly yung bike ko sa isang wall doon And hindi naman ako natakot na baka mawala siya. And umuwi ako nakasama ko pa rin yung bike ko. When you build a safe bike parking space, regardless kung may fees o wala, you encourage more people to bike. And for businesses, you entice more customers to go to your place. Naniniwala ako na bikes bring business. At sa lahat ng tambike session, most likely, if cyclists go to a store or restaurant, bibili sila ng whatever you can offer para may partner yung kwentuhan nila with friends. So merong nagtanong over my cycling page First Bike Ride kung confident daw ba akong iwan sa malls yung bike ko. To be honest, hindi lahat ng malls confident akong iwan ng bisikleta. Usually, if I really need to go to a place na walang maayos na bike rack, I ask for friends to join me
and look after my bike. It takes a lot of planning, and I should say na medyo mahirap siya at first, but I got used to it. Na-realize ko na yung planning is more efficient and it saves me a lot of time. Pero if I'm riding with friends, lalo na around the city, we just go to bike-friendly spots. Madami yung mga shops na accommodating sa bike so hindi kayo mahihirapan. Meron pang isang first bike ride question. Is it fair for bikes to pay parking fees? Again, para sa akin, I'm willing to pay as long as hindi mawawala yung bike ko. Why not, di ba? Pero sana nga, merong considerations for those people who can't afford, like yung mga delivery bikers. Nakakatuwa nga na more people are demanding good bike parking sa mga respective communities nila. I remember a good friend of mine, si Oscar Nava. So kinulit niya yung hospital administrator sa Iloilo kung saan nagtatrabaho yung sister niya. During the early months of the pandemic, nag-bike to work kasi yung kapatid niya. At yung problema na nakikita niya is walang bike parking doon sa workplace niya. So si Oscar, after so many follow-ups, pinakinggan siya ng mga admin at nag-install lang maayos na bike parking doon sa ospital kung saan nagtatrabaho yung sister niya. Other people heard about it and they started asking for better bike parking sa buong probinsya ng Iloilo. And it materialized. Sobrang ganda nun kasi nag-take part yung community in making a better bike infrastructure para sa kanila. I've seen the improvement of bike parking over the course of the pandemic, at least in Metro Manila. Dati, mga makeshift saka mga DIY lang made out of grills yung bike parking. Ngayon, medyo sturdier na yung frames na nakikita mo around. Kung dati, parang nasa gilid, nakatabi lang ng basurahan yung parking ng mga bisikleta. Ngayon, meron ng decente and ample space for our favorite vehicle. But of course, meron pa ring mga malala. I've experienced bad bike parking. May one time, pumunta ako sa City Hall para mag-ayos ng mga documents. E di diretso ako dun sa area kung saan pwede ako mag-park ng bike. Tapos sabi sa akin ng attendant, "Sir, sa puno ka na lang mag-park." Tapos parang ako, bakit sa puno ako magpa-park? Pagtingin ko, punong-puno ng bisikleta yung area at sa puno na lang talaga yung natitirang slot kung saan pwede kong ilock yung bike ko. Sa totoo lang, habang inaayos ko yung mga documents, sobrang kabado ako at iniisip ko na feeling ko wala na akong babalikang bisikleta. Meron ding instance na hindi ako tinanggap sa isang restaurant kasi bawal daw ang bike at wala raw silang parking for bikes. To be fair, nag-offer naman yung staff kung pwedeng ipark ko na lang daw on the other side of the street. Pero hindi ko ginawa kasi medyo sketchy yung lugar. So habang nag-e-enjoy ako, eating my food, baka meron ng ibang taong nag-e-enjoy ng bike ko. So, pumunta na lang ako sa ibang lugar kahit gutom na talaga ako. Madalas na tinatanong, may bike parking ba? If walang maayos na space for our rides, I'd rather pass and go to a more bike-friendly place. Yung bike parking and safety, hindi lang siya concern sa Metro Manila, but also in different parts of the Philippines and abroad. Naalala ko, may mga kaibigan ako from different regions who ask for best practices. And then, tinanong ko sila, kamusta yung mga struggles niyo in terms of cycling? Nung sinagot nila yung about bike parking, I told them na yung mga nararanasan nila doon sa mga respective provinces and communities nila ay something similar sa nararanasan ko dito sa Metro Manila. May one time, nag-video chat ako sa kaibigan kong nakatira sa Paris. Gusto daw niya sa akin ipakita kung gaano kadami yung nagbabike sa France. It was really beautiful. Well, maganda naman talaga yung Paris in the first place. Pero, napansin ko na ang daming bisikletang randomly na nakalock sa mga railings at sa mga poste. Apparently, according to my friend, nagulat daw yung France sa bike boom na nangyari ngayong pandemic. And siguro, during that time, hindi pa sila prepared in terms of bike infrastructure. Pero madaming progressive cities na merong maayos na sistema. Halimbawa, in the Netherlands, may building na dedicated to bike parking. And what's amazing about it is that
it is placed in a strategic location kung saan accessible sa mga tao. Like train stations, parks, offices, business establishments, mapapasana all ka talaga. Pero seryoso, para sa akin, sa tingin ko, kaya rin yan ng Pilipinas someday. Meron na tayong traction at sana tuloy-tuloy yung progress natin. And I think, importante dito yung community involvement na tayong mga siklista, we ask the government, we suggest sa mga businesses kung ano yung dapat at yung tamang bike infrastructure. Sa totoo lang, meron ng mga maayos na spaces dito sa Pilipinas. Sana magpatuloy lang at sana dumami pa sila. Hopefully, we get to see better bike parking in the future. Yung makatao, disente, at higit sa lahat, safe. That's it for this episode. Maraming salamat at sinamahan nyo sa isang usapan about bike parking. This is Lester Babiera and I hope we can hang again soon dito sa Tambike Session.